So mga tol, alam po ng karamihan na tuloy na po ang bigating laban ni Naoya Inoue versus sa mandatory sa WBC na pambato ng Mexico na si Luis Nery ngayong buwan ng May 6 nagaganapin sa Tokyo Dome. Dahil dyan mga tol ay medyo malawak ang Tokyo Dome kaysa Ariake Arena, kaya doon gaganapin po ang laban ng dalawa. Bukod dyan, kaya puspusan na din ang pag-iinsayo ni Naoya Inoue. Alam po natin dyan mga tol, nakakatapos lang din po ang laban sa ating pambatong Unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales, kung saan lang pinabagsak po ang ating pambato ng dalawang beses sa round 4 at saka round 10. Samantala ay talagang hindi ina-underestimate itong si Luis Nery. Nakapokus po itong si Naoya Inoue sa pag-iinsayo mga tol, dahil ay malakas daw itong si Luis Nery. Kung ano mayong paghahanda ni Naoya Inoue sa laban sa ating pambatong Unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales, ay ganon din yung ang paghahanda niya kay Luis Nery. At gusto daw ni Naoya Inoue mga tol na hindi na daw paabotin ng round 3 itong si Luis Nery. Sa kabilang banda naman mga tol, ang ating former 3 Division World Champion angas ng Pinas Janriel Casimero ay wala pa rin tigil sa pagbanat kay Naoya Inoue. Ibig sabihin dyan lang mga tol ay gusto talagang wasakin itong si Naoya Inoue sa angas ng Pinas. Bukod dyan ay nagsalita po ang kanyang coach ng angas ng Pinas Janriel Casimero mga tol nung sa MP promotion pa po siya na si Nonoy Nery, na ang makakatalo lang daw ni Naoya Inoue ay ang angas ng Pinas Janriel Casimero. At nakita po natin ang interview ni Nonoy Nery mga tol kay Franco Rolioda. Saka yung Janriel tumatanggap. Yun ang advantage, matapang, tumatanggap ng suntok, at saka yung wala siya takot. Kaya siguro sa mga Pilipino na 122, Janriel ang makakatalo kay Nonoy. Sa kabilang banda naman mga tol, natatandaan po natin na napuspon po ang laban sa ating pambatong IBF Super Flyweight Jerwin Angkahas noong buwan ng November 24, 2023, kung saan makakalaban niya ang WBA World Champion Takuma Inoue. Bukod dyan ay matutuloy na po ang laban mga tol ngayong buwan ng February 24, at banat po ng karamihan mga tol na kaya talagang patalugin ni Jerwin Angkahas itong si Takuma Inoue. Hindi naman daw parehong galawan kay Naoya Inoue dahil ay mabagal daw itong si Takuma Inoue mga tol. At dagdag pa po ng karamihan mga tol ay swerte na lang daw si Takuma Inoue kung umabot ng 3 rounds kay Jerwin Angkahas. Ano bang sa tingin niyo mga tol? Kaya bang patulogin ni Jerwin Angkahas itong si Takuma Inoue? Sa kabilang banda naman mga tol, ang pambato ng Golden Boy Promotion Oscar De La Hoya, ang knockout artist na si Ryan Garcia, imbes may paparating na laban sa Undisputed Super Lightweight World Champion Devin Haney, ay biglang umatras lang itong si Ryan Garcia. Dahil dyan mga tol ay kailangang uunahin ni Ryan Garcia mga tol ang may hawak ng WBA sa Super Lightweight na si Rolly Romero bago isusunod itong si Devin Haney. At gusto ni Golden Boy Promotion mga tol na si Oscar De La Hoya na gusto talagang ilaban itong si Ryan Garcia kay Devin Haney, pero pinigilan sa 5 Division World Champion Floyd Mayweather Jr. na wag mo nang labanan ni Ryan Garcia itong si Devin Haney dahil parang hindi pa daw kaya ni Garcia mga tol, dahil ay malakas daw itong si Devin Haney. At gusto ni Floyd Mayweather Jr. mga tol na kailangang alagaan si Ryan Garcia dahil ay malakas daw ito. Hindi daw muna nila i-direct sa mga malalakas, ay kailangan talaga unti-untiin nang aakyat itong si Ryan Garcia. Bukod dyan ay naghintay lang naman daw yan si Devin Haney, at kailangan daw ni Ryan Garcia na makuha ang panalo kay Rolly Romero para maisusunod niya si Devin Haney. Ano bang sa tingin nyo mga tol? Kung maglaban sila si Ryan Garcia at Devin Haney, kaya bang i-knock out ni Ryan Garcia itong si Devin Haney?